ganda. Ay, ang ganda niya. Ang ganda ng shoot na yun. O, tingnan nyo. Oh. Guys, photo shoot namin with Emma ngayon. So, grabe. Nire-review ko yung mga photos. Ongoing yung photos eh. Ay! Ang ganda! Uy, ano nga yun? Ay! Ay! Sumali ka! Kapon ka! Diyos ko. Puyat na ako at mababa ng energy si Emma. Ay, ang energy, ang taas, hindi napapagod. Ang ganda, oh, tingnan mo. Ay! So inyo pong napanood itong endorsement ni Emma Tiglao dito sa isang whitening product na kung saan siya yung pinaka bagong endorser mula doon sa kanyang pagkapanalo sa Miss Grand International sa Thailand. So ito yung ating pag-uusapan dahil hindi lang po si Atisa, akala natin si Atisa lang yung sinisiraan ng mga Latin Mexican, si Catriona lang yung kanilang pinopost doon sa kailang page. Hindi po nakaligtas itong si Emma Tiglao dahil si Emma Tiglao ay kasama na ngayon dito sa 5 na major beauty contest. So sinasama na ng mga pageant pages itong Miss Grand International dahil mas credible pa daw itong MGI, resulta ng MGI kung ikumpara dito sa Miss Universe 2025. So mas ino-honor na po at mas ina-acknowledge na ng mga pageant pages itong Miss Grand International kaysa dito sa Miss Universe, most especially kung hindi ma-dethrone or hindi mapatanggal sa kanyang posisyon itong si Fatima Bush ay magpapatuloy itong mga backlash at mga protesta, mga pangboboykot dito sa Miss Universe. Kung kaya itong si Emma Tiglao ngayon na isang nasa limelight siya ngayon ng mga beauty contest dahil marami ang nakagusto dito sa production ni Nawat dito sa mga effects na kanyang ginawa sa Miss Universe. Kung kaya damay na rin yung kanyang pageant na Miss Grand International sa nakaka-receive, nakakatanggap ng mga recognition at mga appreciation from the beauty pageant pages dito sa mundo ng social media. So of course itong si Emma Tiglao ay na-highlight rin kung kaya hindi siya ngayon exempted dito sa mga pambabatikos at mga ginagawa na mga memes ng mga Latino-Mexican. At doon sa ating mga naunang komentary ay na-mention natin na itong si Fatima Bush ay wala pang kumuha sa kanya bilang endorser. Siguro dito sa mga produkto ng Miss Universe, pero yung mga private or mga outside Miss Universe brand ay wala pa pong endorsement itong si Fatima Bush. At ang balita ay pupunta daw sa New York itong nanalo sa Miss Universe 2025 para daw magsaksi doon sa isang lighting ceremony. Pero hanggat hindi mababa sa pwesto or hindi na dethrone itong si Fatima Bush ay patuloy ang mga cyber at mga online attack dito sa kanya. Kung kaya gumaganti rin mga kapolitika, talagang nagka-counter din itong kanyang mga kababayan at talagang pinupuntri at target nila ito ngayong mga beauty queens ng Pilipinas na ang sabi nila ay kaya lang daw nanalo ang mga Pilipinas. Maganda daw yung ipinapadala natin internationally dahil daw mga half-breed daw, mga mistisa, merong mga lahi na foreigner. At yung iba daw sabi is meron daw influence, like for instance doon kay Catriona Gray na na-mention natin doon sa ating mga naunang komentary. So endless at hindi sila tumitigil dito sa kailang panira. At ngayon itong si Emma Tiglao naman na meron nga siyang endorsement. Buti pa itong si Emma merong endorsement compared dito kay Fatima Bush na hanggang ngayon ay hawak lang siya ng Miss Universe. So wala siyang mga promotion mga kapolitika. Ang kumukuha lang sa kanya ay yung Miss Universe mismo kasi alam natin na malaki yung ibinigay na halaga ng kanyang father dito sa nasabing organization. So ang question ngayon, ang tanong ay paano kaya dinidil ni Fatima itong sitwasyon na ito na hindi mainit ang pagtanggap ng publiko sa kanya kasi kita ng buong mundo ang dayaan na nangyari dito sa Miss Universe. So kung talagang paugatan na lang itong kayang ginagawa dito sa Miss Universe, dahil kung ako ito, kung ganito yung nangyari at hindi ako tanggap ng publiko, ay mas maigi pa siguro na mag-resign, bumaba sa pwesto mga kapolitika. At kasi na-mention rin natin na baka itong si Vena ang
hahalili sa kanya. Yun ang fears ng ating mga kababayan na si Vena daw. Pero ngayon na sumagot na si Nawat, mga kapolitika, hindi daw tatanggapin ni Vena yung corona ng Miss Universe dahil ang sabi ng ating mga netizen ay aside sa walang credibility, yung competition ngayon ay na-reserve na daw itong si Vena Pravinar sa Miss Grand International 2026. So baka ang mangyayari daw sa 2026 ay appointment na lang dito kay Vena Pravinar. So wala tayong problema, mga kapolitika, kasi ngayon ang reigning queen na si Emma Tiglao at itong si Gatchabel ay masaya naman sa pagpupromote ng MGI. So kung si Vena ang mananalo next year is wala po tayong problema. So kumbaga ay hindi naman tayo ganoon ka-greedy, hindi naman tayo ganoon kasakim sa corona sa mga international beauty contest. Tayo rin is mapagbigay para sa iba, give chance to others kumbaga. So kung iba yung mananalo ay tatanggapin natin ng buong puso ang magresulta ng Miss Grand International 2026. Siguro ang gagawin natin is i-less natin yung ating expectation. Pero ngayon malinaw na naka-jackpot itong sinawat dito kay Emma dahil kaliwat kanan yung kanya mga endorsement, and of course dahil carry ni Emma yung pangalan ng Miss Grand International, for sure meron ring share yung organization dito sa kanyang mga ganap sa mga endorsement. Kung kaya siguro ay pinauwi mo na itong si Emma ng 1 linggo dahil dito sa mga produkto na ini-endorse ng kababayan natin nanalo sa Miss Grand International 2025 sa Thailand. So far mga kapolitika, yun po ang ating update dito kay Emma Tiglao, at kita natin dito sa social media na talagang lumakas ang engagement, lumakas yung mga views ng mga engagement ni Emma dito sa sa mga vlogs, pati na rin doon sa Miss Grand International na page, at pati yung drama nila dito kasi meron silang meron silang kit dito sa social media na kung saan ay pinapalabas. So umaabot ng milyon-milyon yung mga views. So ibig sabihin ay mainit ang pagtanggap sa kanya ng publiko kasi very deserved, kita ng buong mundo na talagang nag-perform itong si Emma Tiglao, at sa mga pa-hot pick nga noon ay talagang nagda-number 1 siya. So kitang-kita, unlike dito talaga sa Miss Universe na walang mga pageant expert ang sumuporta at nag-justify dito sa kanyang pagkapanalo. So paano masasabi na valid at reasonable na ikaw yung koronahan sa Miss Universe 2025, gayong even ang mga pageant expert ay hindi kumbinsido sa pagkapanalo ni Fatima Bush. Okay, so yun mga kapolitika, siguro ay sinisiraan nila yung ating mga beauty queens dahil nga sa sinasabi natin hindi nila mapatunayan, hindi nila ma-justify at mabaling yung pangbabash dito sa ating mga candidate, instead dito kay Fatima Bush. Pero ang katotohanan ay hindi nila pwedeng pagtakpan na kung sino talaga ang deserving na manalo supposed to be dito sa Miss Universe 2025. So ano po ang inyong mag-reaction mga kapolitika dito sa mga memes, sa mga paninira nila kay Emma Tiglao sa social media? At sa tingin nyo ba ito ay diversionary tactic lang ng mga Latino-Mexican dahil hindi nila kayang mapatunayan ang pagkapanalo ng kanilang manok na si Fatima Bush? Mag-comment down below at huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe na rin kayo para updated kayo sa ating mga latest issue. Itatry ko kung kumusta ba yung lasa ng hinalo niyang yun. So yun ang update. Kasi para mas matikman niya yung very Pinoy, ang pinili naming drink ay sagot gulaman. So yun ang hinalo niya doon sa halo-halo, hindi soda. Update lang. Speaking of, yes po. Emma. Opo. Salamat. So, i-deliver na. So, matatry na natin yung ginawa ni Belle. Para naman malaman natin. Update ko kayo sa lasa. Sumakit daw ba siya niya? Hindi ko pa siya natawagan ulit. Ayun na, pinadeliver na sa atin.
Uy, ang dami nilang pinadeliver. Ala. Nag-experiment lang siya. Wala talaga nagsabi. Ako po, bakit kasi masakit daw tiyan niya? Ang bilis. Masakit daw tiyan niya, gawan ng madami daw siyang kinain na Pinoy food. Ang dami naman kasi niya, at hindi na-try niya lahat in fairness sa kanya. Pero, after namin kumain ng street food, ng balot, ng isaw, ng kung ano-ano, binilahan ko sila ng probiotic drink. Sabi ko, inumin nila yun. Sila nila P-Champ and the whole MGI team. Kasi ayoko sumakit yung tiyan nila. Pero gusto ko itry pag nasa na ako, condo. Baka sumakit yung tiyan ko. May lasa nun. Pero hindi ko ibubuhos ha. Don't expect I will do the same. I just wanna try the taste. Pati yung gulaman hinalo. Parang no problem naman with the gulaman kasi may gulaman naman yung halo-halo. Hindi ko lang alam ano yung lasa ng ano. Apo, thank you.